Hi sa inyong lahat, ma'am, sir, idol ng mga kababayan kong Bisaya. Ako po ay magpakilala sa inyo. Ako si Richard Salud, isang espiritual. Ang pag-usapan po ngayon, mga ka-idol, kung paano ginawa ang kulam. Ako ang pag-usapan natin ay kung paano ginawa ang kulam. Totoo talaga to, mga idol, kasi ako po ay naranasan ko na po kung paano po ako ginulam. At kakaiba talaga po na kulam yung naranasan ko nun, kasi totoong kulam po. Totoo. Grabe no, nung kinulam po ako. Sobrang hirap po din yung dinaanan ko, pero sawa din po na hindi naman sa may kakayahan po ako kung paano nilabanan yung kulam na yun. At nalabanan ko po yun hindi lang sa meron akong kakayahan. Nalabanan ko po yun dahil sa puso, sa sobrang lakas ng loob ko at paniniwala ko, paniniwala sa Diyos. Ang nagkulang po sa akin nun, 4 po sila po na pinagsabay nila, sabay nila na kinulam ako. Gusto nila akong patayin, pero hindi pa rin nila ako nagawang napatay. Hindi nila ako kinaya, kasi po dahil po sa puso ko na ang lakas at may paniniwala sa Diyos. At ito po, isi-share ko po sa inyo kung paano ginawa ang kulam. Grabe nun, mga idol. Kung normal lang siguro na tao na kinulam, gusto kang patayin kahit isa lang po yung makukulang na nagkulang, gusto kang patayin, patay ka na po. Hindi naman po ito sinasabi ko po na nagyabang po ako sa sinasabi ko, kasi totoo po yun na naging story ng buhay ko. Naranasan ko yun. Kaya ko po yun nalabanan, kasi po alam ko po yun. Ang paggawa po sa kulam, idol, mga idol, ay kasi po tayo tao, wala tayong kaalam-alam. Kaya itong video na to, panoorin nyo po. Panoorin nyo po, at hindi lang ito na video na matapos, dami pang video na aabangan nyo po. At pag matapos nyo po, papalo nyo na lang din po, magustuhan nyo po, masuportahan nyo po. Sana po ng mga idol. Yung mga mangkukulam, idol, tinatawag nila na yung sinasabi nilang inutusok-tusok ng karayom nung manika. Pero para sa akin, mga idol, hindi po yan totoo. Parang ano lang po yan, pinalaganap lang po yan. Ganyan po ang magayuma, pero hindi po yan totoo. Kasi ako po alam po yan dahil isa akong spiritual, at i-share ko na ito sa inyo. Karamihan yan, mga idol, ang gumagawa ng kulam.
ay sila po yan ang may mga alagang mga espiritu, nagkakaibang mga espiritu, nagkakaibang mga mukha, pero hindi po natin yan sila nakikita kasi isa lang po yan sila mga espiritu, nakadepende po yan. Yan po ang mga tinatawag ng mga halimaw, nakadepende po yan. May mga malalaki, maliliit, yan, iba-ibang mga itsura. Minsan nga yan, kaya tinatawag yan na mga dragon na talaga sila. Minsan yan, ano na din, kaya tinatawag silang mga halimaw, na kaya nilang palabas sa bibig nila ng mga apoy. At hindi lang apoy yung tinatawag na, palagay na lang natin yung binom, ganun, ang ganun na din. Pero hindi natin yan sila nakikita, ha? Nakikita lang po yan yung may kagayaw, mga may kakayahan spiritual, kasi may mga pangitain po kami, pangitain po. Yan po sila mga idol, yung mga tinatawag na halimaw. Ang karamihan po niya na may mga ganyan sila, nag-aalaga ng ganyan. Ang karamihan po niyan ay ang mga manggagamot, karamihan mga manggagamot. At meron din ng iba hindi manggagamot, may sa mga lahi lang nila, mga lahi lang nila, may isa-isa, isa sila. Kaya po sila meron ng ganyan kasi po sa mga sinauna pa po yan, mga lahi, mga kabilin, pag nawala na dito sa mundo, iniwan na sa kanila. Yung iba po, ganyan, natuklasan lang din po nila, kaya meron silang ganyan. Kaya kung may ikaw, halimbawa po, kung ikaw tao, wala kang kaalam-alam, kung kapag pinulam ka na, wala kang kaalam-alam na pinulam ka lang, mabigla ka na lang, bakit may sakit na yung mga katawan mo, karamdaman na, hindi ka na gumagaling, malubha ka na, wala ka nang ganang kumain, iba na yung pakiramdam mo talaga. Tapos hindi mo pala alam, kasi ang karamihan po ito pinapalabas po sa tusok-tusok ng mga karayom. Minsan pa nga yan, may ibubuhos pa nila yung tawa sa mga kandila, ganun. Pero yung totoo po niyan, ano po, nakatira lang po yan sa katawan nila, yung tinatawag ng mga halimaw. Kung sino yung tao na kukulamin nila, kasi yung halimaw nasa loob lang po yun ng katawan ng may-ari. Yan, halimbawa, kasi alam ka naman na nakikita nila, gagamitin po nila yan pag nandun na po sa loob ng katawan nila. Iisipin nila kung lahat anong gagawin nila. Yan, yung iniisip nila lahat kasi nandun po sa loob ng katawan, yung alaga nila katawan, yun, iniisip nila lahat ng gagawin doon. Pag utusan na nila yun, tapos nun
pagkatapos na yung nasa isipan na nila lahat yun, yan na po ang orasyon nila. Mag-ritual na po sila. Tapos lumabas na po yung alaga nilang halimaw. Then pupuntahan po niya yun. Lilipad po yun. Lilipad yun. Pero espiritu lang po yun, hindi nakikita. Yun. At yun, pag makarating na yung halimaw na inutusan ng magkukulang, puntahan na yung katawan mo. Doon may ilalagay na sila sa katawan mo, yung kukulangin. Pwedeng paapuyan yung katawan mo, at saka magulat na lang yung kinukulam na bakit ang init-init, parang may hanay. Minsan maramdaman mo ang init talaga ng hanay. Kahit nasa loob ka pa ng aircon, magulat ka lang bakit ang init. Bakit ang init? Kasi pinapaapuyan ka na pala ng halimaw. Yan. May tapos nun may nilalagay pa sila yung iba pa na nanggaling sa bibig ng mga halimaw na yun, tinatawag na yan na po ang kakalasan sa atin sa katawan, hindi makayanan. Kasi alam mo po mga idol, kasi tayo po tao, alam mo naman po tayo, simbolo lang po tayo, simbolo lang tayo. At kung ano mang meron talaga sa atin po, tulog lang talaga ang meron sa atin, tulog lang po tayo. Kaya nun minsan pag nalagyan ako ng mga lason sa halimaw ng katawan natin, may iba dyan na hindi nakakayanan. Minsan naman hindi yung nagkulam, hindi naman labibiglain na agad-agad tayo yung papahirapan ka lang kasi may galit sila sa iyo, gusto kang maghirap para ikaw kahit saan ka na pupunta magpagamot sa doktor bago sa iba, kasi wala makakaya na, kasi napakagrabe kung magkulam sa iyo. Kaya maubusan ka ng pera minsan, lahat ng mga meron sa iyo, mga ari may binta pa, yan ang karamihan. Kaya yung iba niyan kung sa makulang, kung hindi na makayanan sa mga sa espiritu natin na inilagay sa katawan natin, yung minsan lumalabas na yung espiritu po natin kasi hindi na nila kaya. Kaya may matay po tayo. Okay lang yun, may matay lang tayo. Paano pag sumusuko na po yung tulog natin sa katawan? Kasi sa oras na lumabas na po yan, yung tulog natin, wala na tayo, patay na po. Kaya para sa atin po dito, yung video na to, maniwala mo kayo sa hindi, totoo po ang lahat ng mga video ko. Susunod pala ng video kasi itong video ko po short video lang po to. Hindi na po ito magtagal kasi may pasok po ako sa trabaho. Abangan nyo lang po ang susunod na video na na-upload ko po. Subscribe na lang po sa YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po masuportahan nyo. Mas marami pa kayong malalaman tungkol sa atin, sa ating kakayahan kung ano yung spiritual.